Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Editing Ghost Topic Season 8. Episode 46. And today is July 7, 2026. Wow, Bino, 7 na naman kagad. Oo nga, Parang kailan lang nagtapos ang June eh. Ito na naman. 7-7. And today Yes. is a Bible Tuesday night. Ayan. Good evening po sa inyo. Good evening! Tata Good evening! Bert. Good evening! Good evening, Tata Bert. Kamusta po? Okay naman, okay naman. Okay naman ang mga nakaraang araw natin. Mukha nga, mukha. Kahit mainit, napakainit ang weekend sa Panalo. Sasabihin ko sana tennis, pero parang may ibang Panalo. Oo, Masaya ng Sabado. Medyo may darating na bagyo. Buti lang hindi magla-landfall. Malakas yun. Super typhoon dawag. Si Inday. Inday, di ba? Nang balita. Sana po, kahit sabihin na malakas, sana mahina, no? Kahit hindi mag-landfall yan, malakas sa lakas niyan, hihilahin yan pataas yung habagat eh. Kaya most probably magkakaroon din ng malakas na pag-ulan yan. Yeah, correct. Karamihan nasa eastern part ng western part ng Luzon, although abutin din mga nasa eastern part ng Luzon ng probinsya na yan. Oh, okay. Kaya ingat pa rin po tayo, mag-ingat, hanggat maaari maghanda. I-prepare na ang mga kailangan natin sa mga ganyang mga emergency cases na ganyan yan. Tama po. Ayun. Sana po pinananatiling yung available pa rin yung go bag, no, Tata? Yes, oo. Kasi alam niyo yun, naalala ko lang bigla. Yan. Oo nga pala, dapat nga pala baguhin na yan. Baguhin yung laman ng go bag. Oo nga. Kasi parang ibang, yung mga canned goods, parang nakuha ko na. Opo, yan. Hindi, dapat naman na talagang pinapalitan niya. Pero hindi na pwede. Yes. Ayan po. Yung sinigang ko nga dun isang taon. Yung sinigang ko pala no? Tata Bert, alam kong may good news and not so tayo. Yes. So, although hindi pinalad si Alex, no? Persky, yung umabot siya doon sa ikatlong round, sa round ng ng malaking na yan para sa bansa natin. Sobra, Tata Bert. Tsaka bata pa si Alex. Marami pang maibibigay na karangalan sa ating bansa yan. Correct, Tata Bert. And then meron isa pang athlete, no? Bumili ba ko Miss ni Heidelin Diaz. Yes. Po? At buhat rin? buhat din, weightlifting din. At nakatatlong medals. Oh my goodness. Ang pangalan niya si kakalimutan. Si Alexandra Ann Diaz. Uy, Alex din. Alexandra. Atuwa naman. Sa 2026 International Weightlifting Federation World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia. Wow.
Naka-gold siya sa snatch, which is 77 kilogram lift, no? At sa clean and jerk, 98 kilogram. Pag tinotal mo yan, Oh my God. ang total 175 kilograms. Kaya tatlong medals yung nakuha niya, puro gold. Wow, galing. Kasunod ng kanyang tiyahin na si... Oo. Mukhang na-inspire ni Heidi rin yun, ang Tata Bird. Galing. And then, meron pang isa, kaya nga ma-mention natin ito, Yes, po. mga nagbibigay ng karangalan sa ating Tama. bansa. Si Warren Wade Kasuga, from Calapan City, Oriental Mindoro, Uy. taga Holy Infant Academy siya. Nanalo rin siya sa Natural Science category ng 7 Copernicus Olympiad Global Round. Ano to yung mga sa science to? Natural Science category. Ay, wow. Sa Rice University sa Houston, Texas. Kita mo yun. Nanalo siya. Napakalaking bagay yan. Ang kalaban niya, he was able to best 16 countries. Tinalo niya. Galing. Grabe. Congrats. So, kahit na yung bansa natin may kaguluhan sa ngayon, still, may mga nagbibigay pa rin ng karangalan. Tama po yun. Mukhang talagang ino-orchestrate ni Lord kasi. Oo Kumbaga, di ba parang, kahit papaano, meron tayong hingahan. Yes, tama yan. Pero yun nga, grabe Tata Bird, congrats po sa lahat. Yung kay Alex Ayala po, natalo niya kasi world number 3, di ba, ng weekend. Parang, grabe. Actually, yung tinalo niyang isa, defending champion. Defending champion din. Okay. Si Iga. Si Iga. Ang hirap pa nga. Oo nga, Tata Bird. Sviatek. Basta yun. Yung W kasi, Viet. Kaya Sviatek. Yun pala. Tapos okay ako na Tata Bird kasi nga taon na napanood ko yung match na kahapon kay Paulini. Though, hindi man lang siya pero ang galing pa rin ni Alex doon. Nagkaroon sila ng break kasi sobrang init Tata Bird. Hindi kaya. Kaya sabi ko, pero minsan, parang advantage din ng Pinoy nung hindi pa na, sabi ko kasi sanay sa init din. Pero anyway, grabe pa rin ang ginawa ni Alex. Yan, isa pa, yung about the init na yan, Yes. talagang grabe yung heat wave ngayon sa Europe. Oo Grabe ang heat wave ngayon. Sobrang init. At mas baka mag-start na naman yan, mga wildfires, yung mga forest fires. Ayan. Kaya, mabuti wala sa ating masyado yung ganyan mga wildfires na yan. Pero hindi natin masabi. Minsan nagkakaroon din eh. Yes. So sana nga lang, konting ingat din ha. Mag-ingat pa rin. Pero lang. Tama. Kasi walang wildfire kasi ang daming mga bahay dito. Hindi, sa mga ano naman nangyayari yan eh. Sa mga gubat, sa mga forest. Yeah. Parang init din sa mga nangyayari sa Senado. Doon talaga, baka maraming umuuso. Ayan. Yung iba, gustong-gustong panoorin yung nangyayari ngayon sa yung hearing, no? Pero ako, ewan ko ba? Pass tayo dyan, Tata. Pass tayo dyan. Parang ngayon panoorin eh. Parang ano lang din. Hopefully naman, they could come up with something na talaga makakatulong ng gusto sa ating bansa. Yes, tama naman. Kung ano man ang maging resulta. Yes, ayan. Pag-pray pa rin natin. Kaya hindi natin napapanood, pag-pray natin. Ilan ba yung nakikinig na sa atin? Ayan. Wikang Tata Bird. Loading. Ito na. 8,000. Uy, talagang Dami Batiin ko lang Tata Bird. Hello po, Miss Irene. Hi, Irene. Ate Irene, kamusta po? Miss Erlinda Omania. Hello. Tita Helen Tolentino. Bagong ano po ito Sir Nico Lopez. At ikaw ang binabati na Lord. Good evening po, Kuya Bird. Good evening. Yes. Lolo na po siya. Sir Joseph. Kuya Joseph. Hi, kamusta Joseph. po? Ayan. At marami pa pong iba. Ayan. Di pa po nag-appear. Pero yan. Salamat po sa panunood. At bagong aklat na po tayo ngayon. Ano? Hosea. 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 May tanong ako kanina kay Mang Bert. Oo. Bakit
mga lalaki ang naging propeta? May Very good babae bang question. naging propeta? Yeah, maganda yung tanong niya. Pero may alam ako na dalawa na babaeng propeta. Propetess ko daw. Propeta, something like that. Yung isa dyan, yung may tinulungan kasi yung babae na yon noong hinahanap yung mga taga-Israel noon eh. May hinahanap nagtago doon sa bahay ng babae na yan na tinulungan. Nag-spy kasi Nag-spy kasi sila noon, tinitingnan nila yung mga lugar na Oo. hinabol yung mga yung mga taga-Israel na yon. Nagtago sila doon sa bahay ng yung babae na yun naging propeta yun eh. Prophetess or prophetess or something like that o ano. Sige po. Pero alam ko dalawa, may naging dalawa yan. Pero good question is Nina. Kasi, Naging ko rin noon yan eh. Iniisip rin, may babae bang ano? So, nag-try nung, minsan na daanan natin yun eh. Kaya may dalawa ko natatangka ko, mayroong dalawa. Natatanda ko nga yun. Oo, yun. Chinek ko po dito, sa Old Testament, Miriam, Deborah, Hindi, Hulda. kilala yan. Opo, yun. Pero may Miriam. Deborah. Hindi kaya yung kapatid Yung ni Arian? kapatid po ni Moses. Moses, Tata Bert. Oo, yung kapatid. She led the Israelites in a song of praise. Ganon. Si Deborah naman po, Deborah. female judge of Israel. Yan ang isang natatanda ko na si Deborah. Directed the military commander Barak to lead the army against oppressors. Natatanda ko. Si Hulda naman po, highly respected during the reign of King Josiah. Josiah. Oh, So, meron eh. meron nga po. Hindi Ayan. na siya gaan. Yes. Meron nga po Tata Bert eh. Ay, sige po. Hindi. So, hindi lang pala dalawa. Opo, tatlo. Tapos meron pa po sa New Testament. Dito, may daughters pero walang pangalan. Yeah. May LGBT nga po eh. Chupeta po. Hindi pala chupeta po. Hindi pala chupeta. Mama Chupeta. Ayan. Hello, Lola Judy. Hi, Judy. Speaking of chupeta. Ayan po. Hello eh. Bisa pa lang eh. Bagong libro tayo ngayon. Oo nga, Tata Bert. Ano kaya ang mga babanggitin dyan sa ano niyan? Kaya nga, Tata Bert eh. Saka nagtatakot. Apat yung inano mo eh, no? Opo, Tata Bert, kasi meron pong dalawang maigsi na ano. Baka Tama lang. kasya sa Tama lang. oras. Ayan. Anyway, pwede naman natin i-adjust yung sa Yes po. Ayan. Mag-start na po ba tayo, Tata Bert? Pwede na siguro. Yes po. Ayan. Nasa bagong aklat na po tayo. Hosea po ang babasahin natin ngayon. Chapter 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Hosea na anak ni Biri. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong panahon ng paghahari sa Juda ni Uzias, Jotam, Ahaz, at Hezekias. Si Jeroboam na anak ni Jehoas ang hari noon ng Israel. So, Jeroboam. So, anak ni si Jeroboam kasi anak ni Haring Solomon yan. Most probably, baka kapapatay lang ni Haring Solomon. At yung binabanggit dito, Israel? Opo. Naputol ko lang sandali, no? Dahil binanggit na si Jehoas ang hari noon ng Israel. Ito yung, dahil si Jeroboam ang hari, ito yung panahon na ang Israel nahati sa dalawa. Northern Israel, which is composed of 9 tribes, at yung Southern Israel, composed of Judah and Benjamin. Yan. Bali na, kung bibilangin mo, 11 lang yan dahil yung isang tribo, yung Levita, hindi naman binigyan ng lupa yan dahil mga pari. Yun. Bigyan ko lang naliwanag yung tungkol doon. Okay. Thank you, Tata Bert. So, bali, Tata Bert, nauna po ba siya kay Daniel? Kasi, Hindi, mas nauna. mas una po talaga si Daniel. Okay. Eto kasi, si Daniel kasi, after ng mga hari na nito eh. Okay. So, After talagang sila chronological tayo. Uzias, Jotam, Ahaz, Hezekias. Okay po. Ayun. Thank you po, Tata Bert. Yan. Tuloy po natin verse 2. Ang asawa at mga anak ni Hosea. Nang
unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Uy, talaga, sinabi ng Diyos, Opo. Talaga. Oo. Sintidor si Yahweh. Oo nga po. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupay ito ay nagtaksil sa akin. May dahilan. So, Napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata, sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel. Naglihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Loruhama, sapagkat hindi ko na kahahabagan ni patatawarin man ang Israel. Ngunit kahahabagan ko ang sambahayan ni Juda. Ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, tigmaan, mga kabayo, ni ng mga ngabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Nang si Loruhama ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihim muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Yan. Balik po muna tayo sa verse. So dito sa verses na ito, inatasan ni Yahweh si Hosea na mag-asawa. At ang pinapapili sa kanyang asawa, pinahanap siya nung asawa na nagbebenta ng aliw. At yun nga sa katauhan ni Gomer. Ngayon, may dahilan kung bakit sinabi ni Yahweh kay Hosea yung gano'n. Sinunod naman ni Hosea. At nagkaanak nga si Hosea kay Gomer na ang pangalan, ang una ay si di ba may something na Loan? Hindi, Jezreel, lugar yan Jezreel eh. Jezreel ang papangalan tato. Jezreel ang tama. May lugar na Jezreel din kasi. Jezreel ang ipapangalan mo sa bata sapagkat paparusahan ko ang sambayan ni Jehu dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Okay. Si Jehu kasi, ito ang Jezreel. Tandaan ko na. May sinabi minsan tungkol kay Jezebel. Nung maghari, si Ahab, dito sa Israel, at nagkaasawa siya na ang pangalan si Jezebel. Isa sa pinakasalbahing naging hari ng Israel si Ahab. Maraming namatayan, talagang kumbaga sa bastos na hari. Tapos nag-asawa siya ng isang hindi taga-Israel, taga-Kanaan, isang taga-Kanaan, Kanaanite, si Jezebel. Si Jezebel salbahe din. Nagalit ang Diyos dyan, ang inatasan ng Diyos para sugurin o away o gerahin si Ahab, si Jehu ang inutusan niya. Kaya nabanggit, oo. Jehu din ba yun? Tandaan mo yun, si Jehu. Yung, natanda ko Jehu. Kako, yun. Iniisip ko na yun. Natanda ko pa, may sinabi, kinwento ka nung nakaraan, last week ata yun. Naricall ko pa. Tungkol kay Jezebel. May pinanood ka ata noon. Yun. Kaya naalala ko, yun, si Jehu. Yun. Pag sabi ka nga, Jehu, naisip ko na yan. Yun. Kaya naricall ko rin. Kinikwento niya, napanood daw niya. Yun. Ang istorya tungkol kay Jehu.
Yan. At least, para maliwanagan sila, Opo. dagdag na informasyon din Galing, yun. memory nila. Yun nga, may dahilan kung bakit tinatasan ni Yahweh si Hosea na mag-asawa. May kinalaman yan tungkol sa Israel. Kumbaga sa nire-represent ni Gomer, yung babae na inanakan niya sa Israel. Opo. Dahil ang Israel doon mas nahuhumali sa Diyos-Diyosan. Yeah. So parang parang itinuring ni Yahweh o ng Diyos ang Israel sa isang harlot o sa isang nagbebenta ng aliw dahil iniwan nila si Yahweh. Yahweh. Opo. Parang ibinenta nila yung mga sarili nila sa Diyos-Diyosan. Sa Diyos-Diyosan. Kaya yun ang lumalabas dyan. Opo. Ganyan ang ibig ipahiwatig ni Yahweh. Kaya ganun nangyari. Okay, tuloy. Yan. Ayun nga, nagkaanak, no? Babae naman. Ang una si Loruhama Opo. na isang babae. And then later on, nagkaanak din na isang lalaki, Lo-Ami. May mga ibig sabihin yung pangalan na yan eh. Si Lohu-ana ay mahiwalay sa pagpapasus sa ina, naglihi umuli si Gomer, nagsilang ng Kay Lohu-ama, ano bang dahilan dito? Hindi na niya kakahabagan. Yun. Ibig sabihin, Oh. nung pangalan na yun, hindi na kahahabagan ni Yahweh ang sambahayan ni Judah. Ay hindi, ang Israel. Israel. Pero kahahabagan niya ang sambayanan ng Judah. Tapos nagkaasawa na naman ng iba, nagkaanak na naman ng iba, na ang ibig sabihin, ang Israel ay hindi na niya ituturing na kanyang bayan. At hindi na siya kailangan bilang Diyos ng Israel. Yun ang ibig sabihin. Lalim. Ano, mga pangalan. Ay, nako, yun. Parang napag-usapan pa lang natin yung pangalan kanina. Yan. Sakto. Yan po. Yan. Alam niyo ng episode sa Friday. The power in names. Ayan po. Tuloy po natin verse 10. Thank you, Tata Bert. Ang Israel ay panunumbalikin. Gayon may magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel, hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon, sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan. Ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Muling magkakasama ang mga taga-Juda at mga taga-Israel, itatalaga nilang isang pinuno at muli silang uunlad at maging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon ay magiging isang dakilang araw sa Jezreel. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kita mo, no? Parang nagkaroon kagad ng dito, nagagalit na ang Diyos sa Israel dahil nga ipinagpalit siya. Yung pananali sa kanya ay ibinaling sa iba, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinabihan niya na yung may mangyayari nga sa Israel, pero may pahabol eh. Ang Israel, ang mamamayan niya o ang mga taga-Israelita, ay ang kasindami nila ay parang buhangin sa dagat. So ibig sabihin, uunlad din talaga. Opo, Kahit nagalit siya sa mga taga-Israel, sinabihan niya na magkakaroon din ng pagbabago sa bandang huli. Katunayan, yung mga taga-Israel ay dadami, na ang dami nila ay kasindami ng buhangin sa dagat. So, talagang ikinikwet. Ganun, talagang ipinapakita lang dito ng Diyos na despite the fact na pinalikuran siya ng mga taga-Israel, still, yung pagmamahalin niya sa mga taga-Israel, andudoon pa rin. Diyos talaga. Diyos talaga. Talagang pag-ibig ang Diyos. Yes. Muling magkakasama ang mga taga-Juda at mga taga-Israel. So mag-unite uli. Itatalaga nilang isang pinuno at muli silang uunlad at magiging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon ay magiging isang dakilang araw sa Israel. Pero hindi naman nag-ano uli ang Juda at taga-Israel eh. Maliban lang kung may sinasabi rito na isang mamumuno na
mag-unite muli sa Judah at Israel. Jesus. Opo. Isang Messiah. Yes. Maybe dito sinasabi ng na mag-unite ay isang Messiah. Opo. Not necessarily no? Jesus. Mm. Bakit? Sa ngayon kasi hindi Diyos ng Israel si Jesus. Ay, oo nga po pala. May hinahanap na isang Messiah ang mga taga-Israel. Up to now. Hindi nila nakikita kay Jesus na si Jesus ay Messiah para sa kanila. Hindi. Iba ang tingin nila. Iba. So, ganun yan. Dito, parang sinasabi na naghihintay, may inaasahan silang Messiah. Messiah pa. Pero hindi si Jesus. Nung panahon na ito, ha? Opo. Oo. Yan. Kung ikukumpara sa kanilang naging pagtingin kay Jesus sa panahon ngayon. Ngayon. Oo. Yan. Okay. Thank you po, Tata Bert. Tanong ko lang, anong religion ng Israel? Ngayon. Judaism. Judaism. Kahit na yung Bible, maidagdag ko na rin, kahit na yung Biblia natin ngayon, hindi yan ang Bible nila. Ang Bible nila, yung first part lang, yung Old Testament. Tanak kung tawagin nila yan. Hindi sila naniniwala sa New Testament. Hindi nila ina-accept yan. Yan, ang isang malang Oo problema. nga, Tata Bert. Kaya minsan taka ko, ay, hindi pala talaga sila Hindi. naniniwala. Taka nga rin ako, kailan ko lang din nalaman yan nila, nung tinatalakay natin yan, tapos nung binabara, ko nga pala, iba nga ang Bible nila eh. Ito. Chapter 2. Oh, ito, itong bahagi ng Bible ng Israel, itong tungkol sa mga prophet. Yan, bahagi yan ng Bible nila, ng Tanak, kung tawagin nila. Oo. Kaya siguro, Tata Bert, inano rin nila si Jesus na parang propeta. Parang propeta nga ano nila. Actually, hindi na propeta, parang, ano ba ito? Ano bang tawag? Ay, hindi pala. Parang messenger. Ang tumatawag na propeta, ang mga Muslim. Hindi po pala ang Diyos. Okay. Sa Muslim din, hindi rin eh. Okay. Prophet din ang tingin nila kay Jesus eh. Pero sa Israel, iba eh. Parang siya lang ang go-between. Grabe naman. Yan, meron po tayong pinag-usapan natin mga propeta. Ito na po yung sinasabi ko kaninang chupeta. Meron po tayong bisitang May sisita chupeta. doon ba na bigla? Okay. Yes, ayan po. Dito na po tayo sa chapter 2. Kaya tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ami at Ruhamat. Galing sa pangalan mga anak ni Hosea. Ang taksil na si Gomer. Ang taksil na Israel. Talagang inanon nila eh. Opo. Yung Israel kay Gomer na. Sweetheart yun. Kaya sweetheart. Pakiusapan mo ang iyong ina. Pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya itinuturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalo niya at tigilan na ang kanyang kataksilan. Kung hindi, huhubaran ko siya tulad ng isang sanggol na bagong silang. Gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa, at hahayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Hindi ko kakahabagan ang kanyang mga anak, sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa, at siyang sa kanila naglihi ay naging kahiya-hiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig, na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. Dahil dito, haharangan ko ng mga tinig ang kanyang mga landas. Paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila'y hindi niya maaabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa, sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya.
noon kaysa kalagayan ko ngayon. Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkain butil, ng alak at ng langis. Sa akin ang galing ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya't babawiin ko ang pagkain butil na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunang ito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kaubaran. Ngayon ilalantad ko ang kanyang kaubaran sa harapan ng kanyang mga mangingibig. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko ng lahat ng kanyang pagdiriwang at ang mga kasayahan at ang mga araw ng pangilin. Gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos na sinasabi niyang upa sa kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauuwian. Paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Baal. Nagsunog siya ng insenso sa mga Diyos-Diyosan, nagsuot din siya ng mga singsing at alahas, pagkatapos ay humabal sa kanyang mga mangingibig at ako'y kanyang nilimot. Sabi ni Yahweh. Yan, talagang malaki ang tampo ni Yahweh sa mga taga-Israel dahil ang yun nga ang ginawa ng mga taga-Israel o ng Israel mismo nawala na yung kanilang pagtingin, yung kanilang pagtatangi, yung kanilang pagmamahal sa Diyos kay Yahweh. Ibinali nila ito sa mga Diyos-Diyosan. Bilanggit naman dito ang pangalan ng isang Diyos-Diyosan, yun nga si Baal. Si Baal kasi ay Diyos-Diyosan ng mga taga-Kinaan. Yun nga yung naging asawa ni si Jezebel. Yan. Yun nga, talagang gustong mapahamak ni Yahweh ang Israel dahil na sa ginawa nilang paglayo sa kanya. Actually, may mga binabanggit na gagawing disyerto ito na talagang mawawasak at mangyayari naman yan dahil may isang bansa na gigerahin ang Israel at yan ang Assyria. At yan ang talagang uubos halos, talagang gigibain ang gusto ng Assyria ang Israel na ito. Yun. So kasi sabi dito Tata Bert, no, yun nga, parang hindi nyo alam lahat ng yan ang ginagawa nyo ngayon, pati yung paggawa nyo ng mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagbigay sa inyo ng lahat yan. Diba? Kaya, totoo yun na pag may, yung lahat ito, bigay sa atin, at may isang araw na lang na, pag hindi kayo sumunod, babawiin talaga. Siya lang makapagawa nun. Yan. Okay na ba Tata Bert? Okay na. Natin verse 14. Ito. Ang pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan. Ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko sa ilang, kakausapin ng buong giliw. Doon ay ibabalik ko sa kanyang mga ubasan at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi mo na ako tatawaging aking Baal. Sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi na muling ipapabanggit ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagsundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupa'y gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan, upang kayo'y makapagpahingang matiwasay. Ikaw ay maging aking asawa magpakailanman, Israel. Magbubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas sa pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay maging tapat kong asawa at kikilalanin mo ako ngang si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh,
tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos ang lupa. Sa gayon, Tungkol sa lupa. ibuhos sa lupa. Sa lupa. Mm. Yan. Sa gayon, sasagana sa lupain ang pagkaing butil, ang alak at ang langis. Ito naman ang katugunan sa pangangailangan ng Jezreel. Sa panahon ng iyon ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kakahabagan ko si Loruhama at sasabihin ko kay Loami, ikaw ang aking bayan. At tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. Yan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Well, dito may mga maganda na ang mangyayari. Despite talagang yung pag-ibig ni Yahweh sa Israel, andoon pa rin. Although nagkamali ang Israel, ipinagpalit siya sa ibang mga Diyos-Diyosan, galit man si Yahweh o ang Diyos, still yung pag-ibig niya nandoon pa rin. May binanggit dito, no? Ang itatawag ko sa akin ay aking asawa. Asawa dahil ang ibig sabihin ng word na aking asawa, it represent love. Kaya ganun talaga hindi nawawala yung kanyang pag-ibig at hindi natatawaging aking baal. Meaning, iba na yung magiging pananalig nila, babalik na kay Yahweh. At dahil bumalik na, lahat ng mga kasaganahan, kaunlaran, muling babalik sa Israel. Pero napakatagal na panahon yan bago nangyari yan. 70 years. Bago nangyari yan. Pero still, dumating pa rin. At itinuring na ni Yahweh na paasawa o ibig lang sabihin parang ang sagwa kasi itinuring niyang asawa na eh. Parang ano yan eh. Pero ang totoong ibig sabihin, aking asawa, aking mahal. Mahal. Opo. Ibinalik na niya yung pagmamahal niyang muli sa Israel dahil ipinakita nito yung kanyang pagbabago. Pero napakatagal ng panahon yan bago nangyari yung mga ganyan na yan. Yung muling pagbabalik ng Israel at pagtanggap nila kay Yahweh bilang kanilang Diyos. Magiging tapat kong asawa, gano'n na yun. Yan na. Yung bawi yan. Loruhama, magiging ano na, dati hindi niya ano na, yun na. Siya na ang kanilang bayan, o, siya na ang itinatanging Diyos. Okay. Yan. Thank you po, Dr. Ito na po tayo sa chapter 3. Ayan. Kung may mga tanong po kayo, comment Baka may nyo lang tanong po. kayo, ha? Yan. Maganda nga yung naging tanong ni Direk Oo Lita nga po kanina. yan. Yan. Chapter 3. Si Jose at ang babaeng mga ngalunya. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagamat siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel, kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos Yun, oh. at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 perasong pilak at 150 kilong sebada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka nang mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Sige, Ay, sige lang. ako ay magiging tapat sa iyo. Sapagkat ang mga taga-Israel ay namumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, asyera, ephod at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Ito po ang salita ng Diyos. Kunti nga lang pala. Opo, ano, po. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Bagamat siya ay nangangalunya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Kaya't binili ko siya sa halagang
15 pirasong pilak at bang. So, ibig sabihin, si Gomer ay lumayas na muli. At syempre, nagbenta na naman ng aliw. Ang problema, sinabihan na naman si Yahweh na hanapin yung kanyang asawa. At nakita naman niya. Ang problema, hindi basta-basta makaalis si Gomer sa bago niyang asawa. Kaya binili. Yun ang lumalabas eh. Kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 115 kilong sebada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Binili na. May ibig sabihin to eh. Hindi ko lang madampot eh. Nung ipinagkanulo ni Judas, si Jesus, di ba? Magkano po? Hindi ko na rin malaman, pero yung pagkakanulo na iyon, ano ba ibig sabihin ng pagkanulo? Ibinenta niya eh. Yes, binenta Para niya yung... pinagkanulo niya, so para ibinenta niya si Jesus sa anong ganyan eh. Ito naman tinubos ng Opo. Diyos si Gomer. Something like that, di natin alam kung paano yung play, no? Pero may nakikita akong parang connection eh. Pwede Tata Siguro alamin na lang natin later yan kung ano niyan. Manatili kang tapat sa akin, huwag ka ng mga lunya o... Pyramid po na. Ay, Nag-live na lang po ako ulit. Hindi pa ako. Kasi kanina malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Nandiyan na si Inday. Ulan sa north. Kapatid dito mahina. Okay. Okay na. Dito. Pakalive na po sa inyo. Thank you. Ayan po. Ayan, pasensya na po. At ano lang ang ating internet. Ayan, dahil mahangin-hangin po. Ayan. So, yun nga po yung pinag-uusapan namin tatabert yung pagsisimbolo talaga ni Gomer sa Israel. Yun, yun nga. Sinisimbolo ni Gomer dito yung nangyari sa Israel noon, no? At talagang wala silang hari ng matagal na panahon. At dahil parang na-slave na sila, Opo. hindi rin sila kahit sa mga connection nila sa mga Diyos-Diyosan, wala rin. Dahil Naantok. nasa sila noon ng ibang kaharian. Kumbaga may hari, pero hindi yun. Hindi yun ang ano nila. Opo. Yung mga nanakop lang po sa kanila. Ayan po. Okay na yan natin. Opo. Thank you. Okay na ba tayo Okay, tatabert? Yan, dito na po tayo may sa... silang pala yung ano niya, Opo. kaya Kaya nakaapat po tayo. Yan. Yan, medyo loading din po pala dito. Yan. Teka po, try ko po. I-ano ko na lang po ito. I-hotspot ko na lang. Wait lang po. Yung doon hindi siyang Ka-wifi kasi. Hotspot ko na lang. Para mag-connect yung tablet. Wait lang po. Ito po yung i-connect ko.
Kukulit po ako. Kulit lang po. Sorry, Tata Bert. Sige lang. Paano gagawa ko ka ganyan? Libre. Next ko na si Annie. Ayan. Nag-hotspot po ako eh. Ayan, okay na po. Nag-hotspot po ako dun sa cellphone. Ayan po, pasensya na po. Talagang technical issue Yeah. dito sa ano natin sa internet. Opo, ayan po. Chapter 4. Ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Dinggin ninyo, mga taga-Israel, ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupaing ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan at walang pagkilala sa Diyos. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang. Kaya't nagdadalamhati ang lupain, nalulumbay ang lahat ng naninirahan dito. Halos malipol ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa papawirin, at ang mga isda sa dagat. Yan. Dito sinasabi talaga pinaratangan na ni Yahweh dahil sa ginawa ng Israel, yung paglayo sa kanya, nawindang ang buhay nila. Nawala yung pagmamahalan sa isa't isa. Marami ang yung nangalunya, gumawa ng tumaas ang kriminalidad, at talagang nawala yung pagmamahal sa kapwa. Ganon ang nangyari noong lumayo sila kay Yahweh. At yan ang sinasabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Pati yung mga hayop nila, nawala yan eh. Wala na yung maayos na pangangalaga sa mga hayop, nawala halos pati yung komersyo. Yung mga transaksyon na inaanon lang yan, nawala yan. Dahil gulangan ang nangibabaw, nawala yung pag-aasikaso ng maayos sa isa't isa. Yung pagmamahalan niyan, nawala yan. Tuloy po natin, Okay, verse 4. Thank you, Tata Bert. Ang paratang ni Yahweh laban sa mga pari. Gayun may huwag magbintang ang sinuman at huwag usigin ang iba, sapagkat ang hinanakit ko'y laban sa inyo, mga pari. Mga pare Araw at gabi, lagi kayong nabibigo, at ang propeta'y kasama ninyong bigo. Kaya't lilipulin ko ang Israel na inyong ina. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumarami ang mga pari, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa kasalanan ng mga tao. Nabubusog sila sa kasamaan ng aking bayan. At gayon nga ang nangyayari. Kung ano ang pari, gayon din ang bayan. Kaya't paparusahan ko sila at pagbabayarin dahil sa kanilang kasamaan. Sila'y kakain, ngunit hindi mabubusog. Makikipagtalik sila sa mga babae sa templo, ngunit hindi sila magkakaanak, sapagkat itinakwil nila si Yahweh at sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Ito yung panahon noon na yung mga pare ng mga taga-Israel gumaya kung papaano ang ginagawa ng mga taga-Israel noon. Naging masama, ang mga pare lumalabag na rin. Pati mga pare kasi nakikipagtalik na rin, ginagawa pa nila sa templo. Kaya naging masama rin ang mga pare na ito. Mas higit na sinisisi ni Yahweh yung mga pare dahil supposedly yung mga pare na ito ang dapat na gumabay sa mga taga-Israel na maging maayos yung kanilang pamumuhay. Pero hindi ganun ang nangyari. Dahil nga sumamba ang mga taga-Israel sa ibang Diyos-Diyosan, mas
parang kinonsinti ng mga pari yun eh. Imbis na bawalan yung mga taga-Israel sa kanilang ginagawa niya, kinonsinti pa nila. At iba, nakipag-celebrate pa sila, nakipag-ceremonies pa sila sa mga ritual na ginagawa ng mga taga-Israel noon para sa mga Diyos-Diyosan. Ganon ang ginawa ng pari, kaya mas sinisi ni Yahweh ang mga pari at ang ginawa nila sa mga nangyaring ito sa Israel. Yan. Habang dumarami yung mga pari, ganun din eh. Wala rin, dumarami na sila pero wala namang naging maayos na pangangalagang ginawa o pagtuturo mabuting ginawa sa mga taga-Israel. Birth, verse 11. Isinumpa ni Yahweh ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang alak, luma man o bago, ay nakakasira ng pangunawa. Sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyosang kahoy. Tinatanong nila sa haliging kahoy kung ano ang dapat gawin. Sinasagot sila sa pamamagitan ng tungkod. Sila ay iniligaw ng masamang pamumuhay at ipinagpalit nila sa kahalayan ng kanilang Diyos. Nag-aalay sila ng mga handog na susunugin sa mga sagradong bundok at nagsusunog ng mga handog sa ibabaw ng mga burol. Sumasamba sila sa ilalim ng mga ensina, alamo at roble sapagkat mayabong ang mga ito at malawak ang lilim. Kaya't nakikipagtali kahit kanino ang iyong mga anak na dalaga at nangangalunya naman ang mga manugang mong babae. Gayunman, hindi ko paparusahan ang iyong mga anak na dalaga kahit sila'y magpakasama. Gayon din ang inyong mga manugang kahit na sila'y mga lunya. Sapagkat ang mga lalaki ay nakikipagtalik din sa mga babae sa templo at kasama nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan winawasak ng mga taong hangal ang kanilang sarili. Bagaman ikaw ay nangalunya, o Israel, hindi naman kailangang papanagutin din ang Juda. Huwag kang pumasok sa Gilgal, ni umakyat sa Bet-Aven, at huwag kang sumumpa ng saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Matigas ang ulo ng Israel, tulad ng dumalagang baka. Kaya't pakakainin pa ba sila ni Yahweh tulad ng mga tupang dinadala niya sa maluwang na pastulan? Nakiisa sa mga Diyos-Diyosa ng Ephraim, pabayaan mo na siya. Bagaman ubos na ang kanilang alak, patuloy pa rin sila sa pangangalo niya. Higit nilang nais ang kahiyan kaysa karangalan. Tatangayin sila ng malakas na hangin at mapapahiya sila ng labis dahil sa kanilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parang may dadaanan akong propeta kaninang binanggit. Saan ba yun? Lalampasan natin? Parang nabasa natin yun eh. Nung binanggit din yung mga pare, tapos may binanggit din na parang propeta, meron ba? Ito po. Ayun. Propeta. Importante. Araw at gabi lagi kayong nabibigo. At ang propeta ay kasama ninyong bigo. At ang propeta ay kasama ninyong bigo. Kaya't lilipulin ko ang Israel na inyong ina. Sapagkat ang hinanakit ko'y laban sa inyong mga pare. Dahil noon yun nga, ang mga pare kasi hindi nila ginagawa. Ibig sabihin, binalikan lang natin yung nakaraang yung verses na nilampasan natin. May binanggit kasi na propeta. Narinig ko kanina pero nakalimutan kong ipaliwanag. Ito yung mga propeta kasi na hindi sinasabi yung talagang pinapasabi ng Diyos, pinapalitan nila. Mga false prophet. Kaya sinisisi din sila ni Yahweh rito kasama ng mga pare. Gusto ko lang liwanagin ng gusto yan. Narinig ko kanina pero hindi ko na ipaliwanag eh. Kaya binalikan ko. Okay. Mga false prophet, baka magtaka sila, bakit propeta? Ganon. Mga false prophet po yan. Ito yung mga propeta na sinabihan ng Diyos ko ano sasabihin, iba ang sinasabi sa mga tao. Or nagsasalita sila ng mga bagay na hindi naman talaga sinabi ni Yahweh. Yan. Para maliwanagan lang. Then, balik na tayo. Saan ba? Ito, ganun pa rin.
Galit na galit talaga si Yahweh sa mga taga-Israel nito sa mga ginawa nilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila'y iniligaw ng masamang pamumuhay at pinagpalit sila sa kahalayan ng kanilang Diyos. Nag-aalay sila ng mga handog na susunugin sa mga sagradong bundok at nagsusunog ng mga handog sa ibabaw ng mga burol. Iyan ang ginawa nila sa mga Diyos-Diyosan na ipinagkait nila kay Yahweh. Sumasamba sila sa ilalim ng mga ensina, alamo at roble, sapagkat mayabong ang mga ito at malawang ang lilim. Kaya't nakikipagtalik kahit kanino ang iyong mga anak na dalaga. At nangangalunya naman ang mga manugang mong babae. Gayunman hindi ko paparusahan ang iyong mga anak na dalaga kahit sila'y magpakasama. Gayon din ang iyong mga manugang kahit na sila'y nangalunya, sapagkat ang mga lalaki ay nakikipagtalik din sa mga babae sa templo. Inaakala kasi ng mga na yun ang dapat gawain dahil hindi naman nababawalan, walang nagbabawal. Kaya sabi nga ni hindi niya parurusahan yung mga iyon dahil yun ang inaakala nilang tama. At kasama nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan binawasak ng mga taong hangal ang kanilang sarili. Bagamat ikaw ay nangalunya o Israel, hindi naman kailangan papanagutin din ang Juda. Huwag kang pumasok sa Gilgal na umakyat sa Bet-Aben, at huwag kang sumumpa ng saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Ganun kasing ginagawa ng iba, gumagawa ng masama, tapos aakalain nila na parang sinabi ng Diyos sa kanila. Saksi nila si Yahweh sa ginagawa nilang iyon. Matigas ang ulo ng Israel tulad ng dumalagang baka. Kaya't pakakainin pa ba sila ni Yahweh? Tulad ng mga tupang dinadala niya sa maluwang na pastulan? Nakikisa sa mga Diyos-Diyosan ng Ephraim. Pabayaan mo na siya. Yung Ephraim kasi isa-isang tribo ng Israel na talagang grabe ang nangyari. Grabe yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Isa sa tribo yan na Yan may special mention ng Ephraim Pabayaan mo na siya. Bagamat ubos na ang kanilang alak, patuloy pa rin sila sa pangangalunya. Higit silang nais ang kahihiyan, higit nilang nais ang kahihiyan kaysa karangalan. Totoo. Tatangayin sila ng malakas na hangin at mapapahiya sila ng labis dahil sa kanilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Yan, salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Grabe. Ayan po. Talagang naman dito sinasabi lang din ni Yahweh talaga yung naging galit niya sa mga taga-Israel dahil nga sa pag inilayo nila yung kanilang pag-ibig kay Yahweh at ibinali sa mga Diyos-Diyosan. At yun ang talagang malaking tampo ni Yahweh sa mga taga-Israel noong panahon niya. Sa akin po, makikita, di ba, paulit-ulit yung storya ng, yun, makikita mo kahit anong libro yan, simula sa mga propeta hanggang ngayon kay Hosea, paulit-ulit na pinapakita ng Diyos dun sa mga sitwasyon na talagang matigas ang ulo ng mga Israelita. Pero pagkatapos makikita mo yung kanyang pagmamahal naman. So, dun talaga lumalabas na talagang iisa lang siyang klase ng Diyos. Na si Yahweh talaga ay mapagpatawad kahit medyo sumakit man ang loob niya, nagalit siya. Kahit paulit-ulit siyang nagagalit, kahit paulit-ulit ang mga Israel, paulit-ulit niya pa rin mamahalin at patatawarin. Pero syempre, may kaakibat na mga, yun nga, yung pagpaparusa, yung pag-orchestrate niya ng mga gera, hindi mawawala yun kasi kailangan kahit pa paano, matuto pa din. Pero, yun nga, lumalambot pa rin naman sa mga pagkatapos ng ilang mga tao. Kaya, yan talaga, para sa akin, ang inaano ko dito talaga, kakaibang pagpapatawad ng Diyos. Hindi natin mapapantay ang pagpapatawad niya. Yeah. Dahil bilang tao nga, hirap tayo magpatawad di ba? Pero, mararating din natin yan. Ikaw pa, Tata Bert. Napakaganda talaga dito ng paggamit ng Diyos kay Gomer, Ginamit niya si Gomer parang
At dito niya hinalintulad ang Israel. Si Gomer kasi nagbebenta ng aliw at yun ang parang yun ang kinabubuhay. Bihir mo inutasan pa ng Diyos si Hosea na asawahin ito upang makita lang, upang may paliwanag lang ng gusto kung ano yung gusto niyang ipaliwanag. At dito pinakita rin talaga niya kung gaano kamahal ng Diyos ang Israel. Despite the fact, tama yung unang paliwanag ni Anje, na nagkamali ng Israel, still, yung pagmamahal ng Diyos sa kanila ay nandoon pa rin. Kahit na anong pahirap, kahit na anong pagdisiplina ang ginawa ni Yahweh sa Israel, yun ay upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon yan, ganun din po yan. Nakikita natin na nagduruso tayo, naghihirap sa buhay, pero lahat po yan ay bahagi ng dapat na pagdisiplina ng Diyos sa atin. Makikita rin natin ang katotoang tama sa mga bagay na ito katulad ng Israel. Matagal na panahon bago sila nagbago. At ganun din ang mga tao ngayon, magbabago rin. Andiyan dyan lagi ang Diyos na nakaalalay. Hindi inilalayo ang pagmamahal sa tao. Nawa ang tao, wag lang masyadong patagalin. Dahil siyempre, may tampo rin naman ng Diyos kahit pa paano yan Kung aagahan mong magbago, maganda. Para nga mas makapiling mo ng maayos ang Diyos, mas yung grasya na dapat mong makuha sa Diyos, makuha mo na rin ng mas maaga. Ganun po ang dapat nating gawain. Nandiyan po ang dapat nating gawain. Sundin lang natin kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa atin at hindi po tayo maliligaw. Magiging maayos ang lahat para sa atin. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Sundin po ang Diyos, pero wag po muna sumunod. Yan. Mamayang gabi po, may online prayer vigil po, 10 p.m. Sa mga gusto po manood ng replay, meron po parehong Facebook at YouTube. Sa website din po ni Senior, kung gusto niyo makita yung mga nakarang projects, paano siya nagsimula, anthonyrivera.com. At bukas, Tata Bert. Bukas, alas 8, meron po tayong nobina sa pangunguna ni Ating. Ni Mamita. Yan. At bago yung healing, yung lecture po natin, 193. Yeah, I think 193. Sige ba? Salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito. Magandang gabi po sa inyo. God bless po. God bless.